Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 2 ng Enero, 2026 anyo. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:31 ng umaga. Araw po ngayon ng Biyernes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga binamahal, patungkol po dito kay Leandro Libisti. Ang title ko po ay Leandro Libisti ba ang pag-asa ng bayan? Yan po ang title ko. Pero hindi ko sinusulat ang question mark kasi hindi tinatanggap ng YouTube. Leandro Libisti ba ang pag-asa ng bayan? Ay hindi po natin tatalakayin dito yung mga pinaggagawa niya. Sa susunod na lang siguro o sa ibang araw na lang. Ang tatalakayin ko po dito ay yung pinapalabas ng mga propaganda. Opo. Propaganda lang po yan. O mayroong nagmamaniobra dyan to make it appear. Yan po ang propaganda eh. Puro mga kwal lang yan, mga smoke screen. Opo, pampelikula lang. Opo, walang totoo po dyan, wala. Pero hindi ko na tatalakayin yan, magbibigay lang ako sa inyo ng Bible verse patungkol dyan. Kung siya ba ang maaasahan ng bayan o siya ba ang pag-asa ng bayan o yung iba ang sinasabi pa ay ibigay na raw sa mga bata, hindi ba? Ang government, hindi ba? O ang gobyerno, hayaan na daw ang bata ang mamuno. Yung pang sinasabi ng iba ay aywan ko lang kung bahagi sila ng propaganda. Pero sasagutin po natin yan. Inuulit ko lang iiwasan ko muna yung mga pinaggagawa niya. Yun lang, ano ba ang masasabi ng Biblia patungkol dyan? Ngayon, ito po ay nagmula sa doon sa sinasabi ni Jose Rizal, youth is the pure hope. Di ba? Yung sabi niya, ang kabataan daw ay ang pag-asa ng bayan. Youth is the pure hope of the motherland. Yan po ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Na okay, ay wala namang masama doon eh. Pwedeng ipaliwanag po yan. O mayroon ding kaunting katotohanan dyan. Opo. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ay matalino naman po si Rizal. Kaya pwede yan. Pwede po yan. Pero po, ito pong sasabihin ko sa inyo, naghanap po ako sa Biblia eh. Naghanap ako sa Biblia kung mayroong eksaktong ganun na kasulat o pagkakahawig. Wala po eh. Walang ganun. Walang nakasulat na ganun na ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Kaya although na tayo ay sumasang-ayon dyan, pero ipapaliwanag ko rin bakit totoo yan. Bakit pwede mangyari yan? Bakit maraming sumasang-ayon dyan? Remember sa buong daigdig po sa buong mundo, si Rizal lang ang nagsalita niyan. Si Rizal. At hinangaan po yan ng maraming bansa o ng maraming tao. The youth is the pure hope of the motherland. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ay bakit po? O sige. Yan kasi ang pag-asa kasi malalakas pa yan eh. Opo. Yan ang pag-asa
Kasi puro kwan yan puro pangarap. Upo ang mga kabataan. Marami pa pwede silang gawin o marami pang ang kabataan kasi ay naandun pa yung pag-asa talaga eh. Pero pag umabot na ng 50 o 55, ay nag-aalaga na lang ng apo yan eh. Yung mga 55, yung retired military at saka mga pulis. O, nag-aalaga na lang ng mga apo yan. At yung mga teacher naman, nagre-retire na ng 60, ay wala nang pag-asa yan. Wala na. Alam nila na ang buhay ay hanggang doon lang. Kaya ganun po yan. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kasi ang kabataan, hindi mo pa alam yung future niya eh. Yun po. Kaya marami pong bansa ang sumasang-ayon dun sa sinabi ni Jose Rizal. Yun ang nakikita ko dyan. Marami pang pwedeng gawin, hindi ba? O kahit na sa boxer, hindi ba? Pag bata-bata hindi pa natutumba yan eh, o hindi na knockout yan eh, hindi ba? Patay kung patay yan eh. Pero pag may edad na, mga 35 na ay nakpan na rin eh. Ang sabi nga nila ay cannot pull the trigger eh, hindi ba? O pag 35 na yung boxer, o di ba? Nung naglaban si Pacquiao at saka si Oscar De La Hoya, hindi ba? Dahil matanda na si Oscar De La Hoya, ang sabi nila ay cannot pull the trigger. O, at doon nga nangyari, natalo siya ni Pacquiao, hindi ba? Pero na weight drain po yun eh. O, kasi pinaglabanan nila aywan ko kung 137 ata eh. Pounds. O, ay pitod si Pacquiao doon, ay si Kwan bumagal kasi nga ay na weight drain. Ngayon ay ito nga totoo ba yan na ang kabataan na katulad ni Leandro Lebiste ay ang pag-asa ng bayan, o yung pang-isa si Barsaga, hindi ba? Yun daw ang mga pag-asa ng bayan eh. Ay ay oo nga, dahil nga mga bata sila eh. Marami pang pwedeng mangyari sa buhay nila. Yun po lang yan. Pero yung sila ang pag-asa ng bayan, mahirap po eh. Kasi nga wala sa Biblia. Yun po ang sinasabi ko. Wala sa Biblia po eh. Ito po ang mapapansin natin o ito lang ang mababasa natin sa Biblia. 1 Timothy na pinakamalapit po 1 Timothy chapter 4 verse 12. Do not let anyone look down on you because you are young. Yan po ang sinabi ni Apostle Paul kay Timoteo. Kasi nga ay bata pa si Timoteo eh. Bata eh, pero nangangaral na eh. Ang sabi po ni Paul, do not let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Yan po sa purification o sa pagkapuro, hindi ba? Purity. Ipakita nyo sa inyong na kayong mga believer, sabi niya, sa inyong mga speech, sa inyong mga conduct, sa inyong mga pag-ibig, sa inyong faith, at saka yung pag-purify nyo sa sarili nyo. Kasi pinupurify po tayo eh. Habang tumatagal, ay nagiging kwan tayo, katulad ni Jesus Christ. Ayan po, habang tumatagal po at yun ang born again. Ano po ang nakasulat? Do not conform to the pattern of this world, but be transformed in the renewing of your mind. At yan nga yan nga ang inaasahan natin sa mga kabataan. Do not conform. Ano ba ang pattern ng mundong ito? Ayan nga, nangungurakot. Hindi ba? At kung ang matanda na, hindi ba? Wala nang pag-asa yan. Hindi na magbabago yan.
Halimbawa, yung nanay niya, si Ligarda, ay na-involve din yan sa mga corruption magbabago pa ba yan? Hindi na. Ay yung nga palang tatay niya ata, nabilanggo ata yun dahil naakusahan na pumatay Ayun ang sinasabi dito, do not conform to the pattern of this world. Kasi nga, yung matatanda na yan, may pattern na yan Kaya wala nang maasahan dyan. Oo. At ako ay naniniwala ako na ganon din kay Bongbong Marcos. Wala na tayong maasahan dyan. Ay 68 na yan Hindi ba? Paano pa niyang babaguhin ang Pilipinas o ang Pilipinas pero ako, naniniwala ako na ginagamit siya ngayon ng Panginoon. Ginagamit siya. Pwede God can choose anyone. Hindi ba? Kahit na yung pinakamatanda, pinakabata ay siyaan masusunod dyan ang Panginoon Hindi ba? Pero nga, marami na nagdududa. Hindi ba? Lalo na ngayon, kung itong first quarter po ng 2026, walang nangyayari, walang nabibilanggo, kahit nakwal lang yung iditini, hindi ba? Dahil, yung malakas ang kaso, hindi na yung kasi aabot talaga ng 10 years yan yung litigate, hindi ba? Pero dapat yan, kung malakas ang kaso, ay right away. No bail yan, hindi ba? Walang bail. Walang, ano bang tawag doon? Yung prenda, hindi ba? Marami na po, pero nga, ito nga ang nakasulat sa Biblia, at babasahin ko po yung paborito ko po na verse, do not let no one despise you of your youth. Yung po nakasulat let no one despise you of your youth, but be an example to the believers in words, in conduct, in love, in spirit, in faith, in purity. Ayan po in purity. Yung sa pagka-pure mo o puro, hindi ba? Yan po ang sinasabi. Ay lang natin kung ano ang kwan nito, ano ang mangyayari diyan kay Libiste. Ay puro pasabog lang hindi ba? Wala namang kwan yan wala namang walang value. Walang value. Yung mga pinaggagawa niya, wala po yan, Puro ito, nakikita ko, ay kwan lang ito, puro mga propaganda. Opo, at marami ang nadadala. Marami po. Pero saka ko na lang tatalakayan yan, ito lang muna, itong youth. Ecclesiastes 12:1, remember your Creator in the days of your youth. Alalahanin mo ang Panginoon na gumawa sa iyo o ang Diyos na gumawa sa iyo in the days of your youth, habang ikaw ay bata pa. Alalahanin mo siya. Before the days of adversity come and the years approach, of which you will say, naintindihan naman ninyo, hindi ba? Alalahanin mo siya bago dumating ang mga problema, mga adversity, hindi ba? Mga mahihirap na kanyan mga pagdadaanan mo, adversity. Bago dumating yun, sabi niya. At saka, bago dumating ang araw, ay simple pagtanda po yan Bago dumating ang araw na tatanda ka, in which you will say, na kung saan ay sasabihin mo na, I find no pleasure in them. Wala na akong hangaring mabuhay. Wala na akong kaligayahan mabuhay pa. Darating po ang araw na yan.
Nakasulat po yan eh. Oh, ako nga, mayroon akong kakilala eh. Napakalakas. At hindi umaatras sa anong laban, sa suntukan o anuman yan. Malakas talaga. Pero nung malapit na siyang mamatay, isinusugo na niya yung apo niya na hindi pa nag-aaral yung apo niya ibili na siya ng lason. Sabi niya apo ka niya, ibili mo na ako ng lason dahil gusto ko nang mamatay, sabi niya Ayan po hindi ba? Darating ang araw na ayaw mo nang mabuhay. Lalo na kung ikaw ay nasa banig na ng karamdaman. Nasa banig na ng karamdaman yun Oh, pinapakain na lang siya parang aso Oh, naandun siya sa labas ng bahay, doon parang kulungan ng aso. Oh, ay ayaw na niyang mabuhay. Ay nakakahawa yung sakit niya Hindi mo naman masisi yung anak niya. Kasi baka mahawa yung mga apo. O ayun na nga po hindi ba? Before the days, sabi po ng Panginoon. Bago darating ang araw na sasabihin mo na ayaw ko nang mabuhay. Ayan po, hindi ba? O ay balik tayo ngayon dito kay Leandro Libisti. Siya ba talagang pag-asa ng bayan? Yang ganyan? Ay kayo po mag-decide, hindi ba? Wala pong sinasabi na ganyan. Where in fact, it will run contrary sa nilalakad ng Biblia. Hindi ko naman sinisiraan si Jose Rizal, pero ako po nagbabasa din ako ng Biblia. Alam ko din si Jose Rizal, nagbabasa din ng Biblia yan. At yun na nga sinabi ko, ang reason niya, malamang yun Kasi nga, puno-puno ng kanyan katangian po ang tao ang kabataan, puno-puno ng pag-asa, puno-puno ng mga pangarap, hindi ba? Ay pero pag matanda na wala na. Yun ang sinasabi siguro ni Rizal. Ngayon, it will run counter sa nilalakad po ng Biblia na ang pag-asa lang natin ay na kay Jesus Christ. Yan lang po. Wala tayong ibang aasahan kasi ang tao, ligaw yan Ang tao po ay alipin ng kasalanan. Kaya nga ang nakasulat ay, do not conform to the pattern of this world, but be transformed in the renewing of your mind. Kasi nga, yung mga nauna, yung matatanda sa atin, ay nag-corrupt din yan Hindi ba? Kaya ang sinasabihan ay, do not conform to the pattern of this world. Ngayon, paano mo magagawa yan? Ay simpre, mananalig ka kay Jesus Christ. Pag hindi ka nanalig, wala May pag-asa ba dito kay Leandro? Wala. Wala akong nakikita dyan. Kasi puro lang pasabog yan Hindi ba? Pero saka ko na lang tatalakayin yan. Ang sinasabi po ng Biblia ay, those who wait upon the Lord, hindi ba, will renew their strength. They will mount up or they will fly up like eagles, hindi ba? Hindi po napapagod yung eagles hindi ba? Ganun po ang naghihintay sa Panginoon o ang umaasa lang sa tulong ng Panginoon. Katulad ni Dilima, hindi ba? Bakit hindi siya namatay? Hindi ba? Yung iba ay nagpapakamatay nga yung iba hindi ba? Si Angelo Reyes, hindi ba? Nagpakamatay, hindi ba? Hindi pa nabilanggo yun Si Noynoy Rolando Andaya ng Kamkom, hindi ba? O Kamsur, hindi ba? Ex-congressman, nagpakamatay. Nagbaril din sa sarili. Ayan po Kasi nga, palagay ko, wala sila sa Panginoon. Hindi ba? Pero kung kinausap mo ang Panginoon at naramdaman mo na sumagot siya, yung iba kasi hindi sinasagot Kasi nga, ay pag yayayain mo na mag-Bible study, ay tika muna, kanya busy ako Puro busy Kaya, hindi rin sila pakikinggan ng Panginoon.
Nung tinatawag kita, sabi ng Panginoon, ayaw mo. O, ay darating ang panahon, kanya tatawagin mo ako, hindi rin kita pakikinggan. Yan ang sabi niya eh. Hindi ba? O, ayan po. Yan po lang po ang maisisir ko sa inyo. Ang pag-asa po ay ang totoong pag-asa ay na kay Jesus Christ lang. Hindi yan ganyan mga pasabog, hindi ba? Na hindi mo na nga malaman kung papaano niyang, naku po, ay kitang-kita naman po hindi ba? Na wala Walang kapararakan yung pinaggagawa ni Libiste, hindi ba? Maaring sa iba ay parang pinapakita niya o to make it appear nga propaganda lang po na siya ang lumalaban sa korupsyon. Marami na pong gumawa niyan. Mga bata pa noon, hindi ba? Isa na yan si Cayetano. Si Alan Peter Cayetano. Nilabanan niya si PGMA, hindi ba? O sumikat siya. Ngayon, ano nangyari? Nakipag-alyansa kay Duterte sa korupsyon. Hindi ba? Wala po. Iisa lang po ang pag-asa natin. Si Jesus Christ lang. O baka sabihin nyo, bakit hindi ang Diyos? Ay, hindi ka natin kilala ang Diyos Wala nakakakilala sa Diyos. Iyon lang ang bugtong na anak. At siya ang nagpakilala. Hindi ba siya? Ay bakit ihahanapin mo pa ang Diyos, hindi ba? Ay ipinakilala na nga ni Jesus Christ, hindi ba? O, kaya marami ang nagkakabali Diyos lang daw ang hahanapin. Hindi mo nga kilala yun Hindi ba? Ang nakilala ng tao, ang nakausap ng tao, ang nahawakan, ang namatay dahil sa kasalanan ng tao ay si Jesus Christ. Yun po ang kwan natin. At doon lumiligaya ang Ama kung doon tayo nagtitiwala. Yun po O sige po hanggang dito na lang po at palagay ko ay nasagot ko na yung katanungan na Leandro Libiste ba ang pag-asa ng bayan? Si Jesus Christ lang po. Opo. Yan mga ganyan, puro lang kwan yan, mga pasabog yan, O sige po, at dalayan ko po sa Panginoon bago ako mag-umpisa ay bigyan tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.